Yan, what's up sa inyong lahat dyan mga kaaloy, mga sir. Welcome back dito sa panibagong vlog natin. Again, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kaaloy, papindot ka lang yung notification bell at pa-subscribe din para updated ka sa iba pa natin mga video. So ngayon mga kaaloy, meron tayong ginagawang sliding door, tawag dito, hanger slide. Yung gulong nito nasa itaas. Malaking pinto ito doon dito sa ginagawa ko sa Film Best. Ayan, mga naikabit na namin yung, kung nakikita mo doon na may kinakabit kayo, may mga window room. Ito na yung mga pinto rin doon. So, ang gagawin dito mga kaaloy, sliding hanger. Yung gulong nito nasa taas para wala siyang track dito sa baba para iwas makakateso, di ba? So, pinasimbolo ito mga kaaloy, hindi ko lang pinakita sa inyo kasi bracket lang naman ito. So, ang ginagamit ko palang materialis ito mga kaaloy ay 1 3/4 by 1 3/4 tubular lang. Tapos meron tayong sa base niya, meron tayong 1 3/4 by 3. Para may kasi itong mga kaaloy, makikita nyo doon sa final kung bakit ginagamitan ko siya ng 1 3/4 by 3 sa baba. Pwede namang 1 3/4 lahat para meron lang kasi tatamaan doon na tubo PVC para umangat lang kasi kakatingan pa yung pitch nito. So, 4 na panel ito mga kaaloy, yung dalawang ito, magkabilang gilid is fix, yung gitna nito ay slide. Ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin na slide. So, may mga butas na yung mga kaaloy, bago natin na-simple, nakakabit na yung mga snap-on, pati mga butas ng lock. So, ipakita ko lang sa inyo mga kaaloy, yung pagkakabit ng mga lock nito at saka yung klase ng lock na gagamitin natin. So, tara, umpisa natin mga kaaloy. So, unahin natin kapit mo natin yung lock mga kaaloy. Gamit natin ay ang draw lock. Yan ah. Yung gagamitin natin na isusi niya. Yung kabila nito ay thumb turn yung kabila. Ito. So, nakasit na ang butas nito ay sasalpak na lang natin. Madali na pagbutas ito mga kaaloy. Kung may idea na guys pagbubutas ng mga lock, i-pattern lang naman natin to. So, kung may katanungan man kayo regarding dito sa pagkakabit ng lock, pwede naman kayo magko-comment at mabigyan ko kayo ng may turo ko sa yung tamang pagbubutas. Sit na kasi ito mga kaaloy, ko na. Nakasit up na siya. Tamang butas na yan. So, tiyakin, siguro rin lang natin na hindi mabaligtad yung pagkabit natin. Yung butas niya. So ito yung labas, so ito yung may thumb turn, sa loob ito may thumb turn. Yung susi sa labas yung susi nito. Yan. Yan. Kailangan lang maganda yung pagkabutas natin para hindi siya tingnan sa wala siyang awang. Lagay muna natin yung isang tornilyo para hindi tayo mahirapan mga kaya. Yan. Ayan. So, nasit na yun. Lagay natin itong maganda yung pagkabutas yung mga kaaloy. Madali lang naman ipasok pagka maganda yung pagka-pattern ninyo sa Ito yung pinakalock ng susian. Ayan. Pitan lang natin. Tapos ilagay natin yung cover. Ito yung cover. So yan, hindi na malagdag. Ito yan. Tapos yung lock, butas naman ito, tiyakin nyo lang na magtapat. Kadali mga kaaloy, basta tapat-tapat yung butas natin.
Yan, okay na. Testing natin. O, di ba? Ito mga kali, o. Ito yung sa loob. At ito yung susi sa labas. Try natin kung gumagana bago natin ano. Ayan. Pag lumalabas itong ano nito mga kali, okay na yan. Diba? Okay na yan. Ngayon, ikabit natin yung handle. Yung ginamit kong handle mga kali, pang ano lang ito. Pang sliding lang. Yung number 10 at saka yun, ano, number 10 at saka 11, yung walang butas. Para halos pantay. Palitan lang natin yung tornilyo niya. Kasi itong tornilyo niyan, pinalitan ko na ng mahaba para umabot kasi pang sliding lang kasi yan, di ba? Mas mahaba ipapalit natin. So kung saan yung loob, ilagay natin may butas. Yan. Hindi ko na rin kita yung pagbubutas yung mga kali kasi ganoon din naman pagbubutas nito sa sliding. Please. Yan, pwede namang gumamit kayo ng handle na ano mga kaaloy, pero mas maganda kasi pag sliding pag ganito para naka ano siya, naka halos pantay siya sa slide, di ba? Kasi ano, frame. Ganun lang, kadali pagkabit ng mga lock at saka ng mga kaloy. Ngayon, ilagay natin yung guide. O dito mga kaloy, kaya hindi pantay ito kasi may purpose ako dyan na yung guide natin na tawag nito, yung U-channel. Magpa-oscillate tayo dito ng mga 3/4 para pag nilagay natin yung channel, pantay lang siya. Tapos may naka-uka na yan. Kailangan sagad dito yung channel natin para pag nag-slide sagad doon yung guide natin. Saka may ano ito mga kaloy, lagyan natin siya ng dulo-dulo nut easy. Tawag nito. Yung screw, stopper, pinaka-stopper natin para pagka nilagay natin sa flooring itong ganito, pag nag-slide, babangga na siya dyan. Kasi pag dito bumangga sa aluminum yan, pwede mapingas ito, bumukol, di ba? So pagka nag-slide yan, hanggang dyan lang yan. Di ba? Yan. So, pasok natin yan. Nakauka na yan eh. Kita mo yung ukaan ko yung ginagrinder. Yung tama-tama lang din. Saglit na mga kali kasi may kukunin lang ako. Yan. At dito sa paglagay natin ng guide mga kali, huwag natin kalimutan lagyan ng sealant bago natin i-screw. Para walang palag, hindi pa palag-palag yung... Hindi na, pag lumuwag man yung screw natin pag tumatagal, at least kumakapit pa rin yung sealant, di ba? Para walang ingay yung pinto natin. Yan. Laking bagay pag nag-sealant ka para maganda yung pag-slide. So, di ba? Pantay na pantay lang mga kaaloy kasi nakaabang na yan. So, dito kailangan natin dagdagan ng ano, pwedeng damihan natin ng tornilyo para ano talaga mas maganda, mas maraming tornilyo, di ba? Ayan, ginagawa kong 5 tornilyo ito. Para siguradong
matibay at tatagal yung trabaho na gawa natin. Yan, di ba? Pantay na pantay, oh. Yan. So pag nilagay natin ito sa flooring, dito maglalaro ito, di ba? So pag bumangga ma dyan, hanggang dito lang siya sa screw na nilagay natin, hindi siya dito sa aluminum. So iwas ano na yun, hindi na masisira basta-basta yung frame natin kasi yung aluminum malambot lang. So ngayon, lagay natin yung gulong sa taas mga kalay. Ito ang paglagay ng gulong. Okay na itong lock natin, okay na yung handle natin, okay na yung guide natin. Gulong na naman tayo sa ibabaw. Yan. So ito yung ilagay natin, pinaka-plate niya, at saka ito yung kumakapit doon sa gulong sa taas. Lagay mo natin ito dito, gitna lang natin. So ngayon may 4 na butas, bubutas sa rin ng 4. Kaya lang gitna, para gitna yung pag-slide natin, gitna. Tornilyo gamitin natin mga kaalay, huwag kayong gumamit ng rivets dito kasi pwedeng pagka tumatagal bibitaw yung ano natin. At saka kailangan patibayin tong pinto. Mayroon tayong dito sa ilalim nito mga kaaloy, may kahoy ito dito banda sa nilagay ko para nakakatulong sa pagpatibay. Saka naka double bracket yan. Pag tumama sa double bracket yan, aluminum na makapal, matibay na yan. Apat na butas. Tuloy-tuloy itong video natin mga kaloy para lang lubos yung maunawaan. Karong pinay ideya. Ganon din sa baba, ilagay na rin natin yung plate sa baba. Gitna lang lagi. Tumama ka rin mga aloy. Lipat natin yung isang rivets. Tatama sa plate, abala yung tatagilid yung gulong natin pagka ano. Kaya pag tumama yung rivets, ilipat natin. Para makuha natin sa sentro yung gulong.
Ilang minuto na ba mga kaaloy, ha? 13 ha. Pwede pa, malayo pa. Mas maganda, mas mababa, no? Para hindi kayo mabitin sa panonood. Ngayon sa mga interesado lang naman ito, yung mga lalo na yung mga baguhan pa dyan na kulang pa sa kaalaman pagdating sa gawaing mga ganito sa mga pag-aluminum. O para sa inyo na to, pagkakataon nyo na to, nood lang kayo at sigurado marami kayong matutunan dito. Yan. Okay na yan. So ilagay natin tong gulong. Una nga dito natin ipasok ito. Tapos lagyan natin siya ng pinaka ito mga kaloy, ito yung panghigpit pagka gusto mong adjuster, ilagay natin adjuster. Yan. Ayan, adjuster ito kapag ka nakuha mo na sa tamang alignment, saka natin to higpitan para hindi na siya bababa. So, ilagay natin dito ang gulong. Yan. Kailangan hindi mabaligtad kasing gulong dito, may kanal ito sa taas para magkaroon ito ng mayroon itong tawag dito pinaka-stopper para hindi na siya tumatakbo. Kasi smooth na smooth kasing takbo pag ganitong sliding mga kaaloy. Ayan, lagyan natin. O ganun lang, di ba? Tapos butasin natin yung isa rito, mayroon tong butas. Tornilyo natin. Dito na tayo mag-ano mga kaaloy, pag tinatanggal sa actual to, tanggalin natin yung screw natin para ma-adjust natin, may pasok natin to doon sa track niya. Yan. Yan. May gulong na, di ba? Yan, nakabilis yan. Dating dito, isa, lagay natin. Adjuster. Gulong. So mga kaloy, pagka naikabit ito doon, napakalambot dito kahit bata nito kayang itulak. Hindi siya mahirap buksan. Shoot natin. Kita nyo doon pagka, ano yan, pagka naikabit ko na, actual ko na doon yan. Pasilip ko sa inyo. Yan. So tapos na yung ano, yung unang panel natin na may lock din, yung pangalawa ganun pa rin gagawin natin, pero meron lang akong yan o doon na iba, nilalagyan natin ng sa gitna astragal. So ito mga kaaloy, ganun pa rin gagawin natin dito. Lagyan natin ng handle, wala lang siyang lock kasi pagkaliwa ito. Ang ilagay ko dito, ganun pa rin, may ilagay ito ditong guide sa gulong sa taas. Ang pakita ko lang sa inyo dito yung astragal. So dito tayo ilagay sa baba para hindi tayo mahirapan paglagay ng astragal. Kasi dito, yan. Yan, ito sinasabi yung astragal mga kaaloy para
Pagsalubong ng pinto ng ganun, i-insert nyo dito yung, ito yung mga kaloy, oh. Ito yung astragal. Diba? Ginagawa ko nito, biniak ko to para magkasya. Ayan, ganyan nangyari, biniak ko na yan. Kasi ito mga kaloy, pang-sliding lang kasi ito, ono lang kanal dito. Ang kailangan kasi natin 1 3/4. So biniak natin yan. Kaya ginamitan natin ng astragal kasi meron tong muher mga kaloy, oh. Ayan. Kita mo may muher. Parang may balahibo, ayan. Para maano yan, pag-insert nitong isa, hindi siya maingay pagbangga ng gano'n, di ba? Hindi siya pagka hinangin, hindi siya papalag-palag. So kung lagyan lang natin siya ng angular, pangit. Kasi maingay pagka hinangin. O, ito kasi may ano yan, biyakin, tiyagain natin biyakin. Yan. So dito natin lagay yan, ganyan. O. Ha? Tapos huwag natin kalimutang apply lagi ng sealant mga kaloy, no? Importante yung mag-apply tayo ng sealant bago natin i-rivet siyang ano na yan. Kasi maingay nga yan kapag kahit anong rivets mo dyan, maingay pa rin yan. Tabi na natin itong pinakita ko yung astragal para di abala mga alin. So yun, nakasilant na yan. Lagay natin. Ayan. Tapos kabilang side. Rivets lang ito mga kaloy. Huwag lang dikit lang. Oh, di ba? Maganda naman tingnan basta maganda yung pagka-cutting ninyo. Diretso yung pagka-cutting, di halata na biniak. Parang buo pa rin siya. Kaso may gap lang sa gitna. Pwede naman takpan ng flat ano yan. Pero maganda naman. Tapos i-rivets natin. Oh. Kailangan lang mga kaloy, pantay-pantay ang rivets natin. Yan. Ha? O mas maigi, maglagay tayo ng pattern. Dali ha. Hanap lang ako para siguradong diretso. Yan. So lagay natin ng mas maganda, maglagay tayo ng pattern dito para tiyak na pare-pareho, di ba? Kasi ito mismo ang papasok diyan sa loob eh. Baka tumikom yung gawa natin, mahirapan pag tumikom yung ano natin kasi biyak na yan, di ba? Yan, ha? Kahit gagawin natin gitna dulo muna, tapos balikan na lang natin yung nasa ano. Yan. Ha? Para-paraan lang yung mga kaloy pagka gumawa tayo. Kung madiskarte tayo, lahat walang posible, di ba? Mayroon namang mga bago ngayon na ano, pero masyadong mahal, masyadong mataas ang presyo. Yung mga pang section talaga na ganitong gagawin, mayroon na. Ayan.
Ito yung pangkaliwa mga kaloy pag nasa loob ka ng bahay. Ha? So, ganoon lang yan. I-insert natin yung isa. So, pag nag-slide na yan, papasok din dyan, di ba? Oh. Oh, di ba? Tama-tama lang. So, wala siyang ingay. Di ba? Saktong-sakto lang yung kanal. So okay na, tabi na natin to. So yan mga kaloy, hanggang dito lang yung video natin, kasi ganun pa rin naman gagawin natin dito pagkabit ng lock, saka yung guide doon sa taas, baba, saka yung gulong. Yun na lang naman ikakabit ko rito. Kung anong ginamit natin na gulong doon sa kabila, ganun pa rin naman yung gagawin natin dito. So ito lang naman pinakita ko doon as tagal para magkaroon ng idea. So ito pala yung mga gulong niya mga kaloy. Pag binibili natin set, dagdag mo lang. Ito yun lang. Ayan yung gulong niya. Tapos yung guide niya. Ito mga kaloy yung door track niya, di ba? So dito ang gulong pang ano to. Guide niya dun sa ato nito. Door track hanger niya. Ayan. Ayan, hanggang dito lang itong video na ito mga kalay. Salamat sa inyo sa panonood. At sana huwag kayong magsawang suportahan ng video ito para sa atin din naman itong para may mapulot ng mga kaalaman. Salamat and God bless us all sa inyong lahat yan.